Ang message po natin ngayon ay The Reality of God, Satan, Fallen Angels, and Demons. Ayan. Kaya, di man pa kung mapapansin nyo, parang sa lahat ng mga pagtuturo ko mula noon, parang lagi ako nagsishare tungkol sa mga spiritual warfare, ganon. Kasi, yun nga, parang naranasan ko kasi maging malagay sa bandage ng kaaway, yung parang paulit-ulit na tinatrap ka ng kaaway, ganon. Kaya, parang yun nga, nang inaral ko siya, parang ayoko na maulit pa yun. Parang never again sa mga ginagawa ng kaaway. Kaya napakahalaga talaga na may kaalaman tayo dito. Kasi tutulong din sa atin to para mas lalo kang maging on fire, mag-pray, mas lalo kang ganahan manalangin. Kasi malalaman mo yung reality ng mga bagay na to. Kaya mas lalo tayong matutulak na hindi pumayag, kundi mag-pray talaga. Diba? Yan, sa una, sabi nga, yung ignorance is no guarantee against demons. Sabi nga, sabi one must realize that ignorance is no guarantee against workings of evil spirits. Kapag wala tayong alam tungkol sa mga bagay na to, sa mga paggalaw ng kaaway natin. For example, di ba kahit yung mga magkaalaban sa boxing, halimbawa si Manny Pacquiao, yung susunod niyang kalaban, pinapanood niya na yun, di ba? Kasi paghahandaan niya, paano ba sumuntok to, kanan pala sumuntok tong tao na to, kaya ganito pala yung mga taktika niya. Kaya pinapanood yun sa mga lalaban, di ba? Kunwari, kahit nga sa basketball yung team na makakalaban nila, pinapanood din nila kung paano gumalaw, ganun. Kasi, syempre, para pagdating mo dun sa mismong laban, alam mo na, di ba, yung gagawin mo. Kaya sa atin din, bilang mga Kristiyano, di ba, hindi tayo, parang chill lang, kundi meron talaga tayong mga kalaban. At ito nga yung mga demonyo. Kaya ibig sabihin, hindi tayo pwede mag-ignorante na wala tayong alam sa ginagawa nila na mga masasamang bagay. Kaya, yan sabi nga, in fact, this is one of the chief means by which they try to control man. Kapag wala kang alam sa mga gawa ng kaaway, ng demonyo, mas lalo ka nilang naiisahan. Kaya kailangan may alam tayo. Kaya sinabi rin di ba ni Apostle Paul sa Ephesians 4:27 na do not give place to the devil. Huwag daw tayo magbigay ng butas ng pagkakataon sa kaaway, sa demonyo, para makapasok sa buhay natin. Di ba napag-aralan natin yun na merong mga pinto. Kaya may pinto tayong binubuksan, kaya nakakapasok yung kaaway. Pero sabi ni Apostle Paul, huwag tayo magbibigay ng pagkakataon sa demonyo. Tsaka yung sa Ephesians 6:10-18, sabi doon, di ba, di ba, na maging isuot natin yung full armor of God. Nang sa ganon, pag dumating yung attack ng kaaway, makakatayo tayo, di ba, kapag dumating yung time na yon. Kaya sabi nga daw, alam niyo, a person under the control of the Holy Spirit will be gentle, humble, honest, and open-minded to the truth. Na ang isang tao daw na puspos ng banal na spirito ay, yung gentle, humble, honest, and open-minded to the truth. Kaya, ang mga spirit-filled doon ng mga Kristiyano, tinatanggap nila yung katotohanan ng Bible na kapag alam nila na sabi ng Word of God yun, tinatanggap nila yun at hindi daw sila nagiging stubborn. Wala ba dyan yung sinasabi ko? Ayan, yung sabi nga, he will not be stubborn to hold on personal ideas or to prove that he is right. Di ba na ang isang spirit-filled, talagang tinatanggap niya yung mismong sinabi ng salita ng Diyos at hindi siya nagde-rely sa sarili niyang ideas. So ngayon, dito muna tayo sa the reality of the living God, number 1. Ayan, sabi, di ba, lahat naman tayo dito, syempre, alam natin yan, matagal na nating alam na totoo si Lord, di ba? Totoo ang Diyos at siya nga ay He is a God of love, justice, mercy, and truth. Na alam din natin na yung lahat ng mga pangako ng Diyos, tinutupad niya. At sabi rin sa Hebrews 11:6, di ba, na without faith, it is impossible to please God. Na lahat ng lalapit sa Diyos, syempre dapat naniniwala ka na merong Diyos nang sa ganon, matatanggap mo yung mga promise niya, yung mga reward ng Panginoon. Sabi nga, di ba, you can and should believe in God if you want the benefits from Him He has promised. Syempre lahat sa atin, dapat maniwala tayo na may Diyos dahil wala tayong matatanggap, di ba, kung hindi. Kaya ngayon, pupunta na tayo dito na, parang i-assume natin na lahat na tayo dito, di ba, ay naniniwala na may Diyos. Syempre naman, di ba? Kaya naman, hindi na natin to masyadong itatapik yung reality of God kasi alam na alam natin totoo ang Diyos. Kaya dito na tayo sa pangalawa, the reality of Satan. Ayan, sabi nga, di ba, hindi lang tinuro ng Bible na meron talagang reality ng Diyos, di ba, kung yung personal God natin, kundi pinasinasabi rin ng Bible na meron totoong-totoo na demonyo, di ba? Na personal devil or adversary of God. Ito yung kalaban ng Diyos at kalaban ng tao. At si Satan nga daw, na-mention siya ng 175 times sa buong Bible. Tapos si Jesus, yung mga apostle, tsaka mga Bible writers, tinawag yung demonyo na real person. As in, totoo siya.
kung gaano kabuhay yung katabi mo, talagang buhay din na meron talagang real person na si Satan. At ginamit din siya may mga iba't ibang description sa buong Bible tungkol kay Satan. At sabi nga, sinasabi siya na head of all spirit forces. Di ba na sa siya yung pinakapinuno ng lahat ng lumalaban sa Diyos. Yan. At he is a fallen angel. Di ba dati perfect siya na magandang anghel, pero dahil nagkaroon siya ng pride, di ba feeling niya mas matataasan niya yung Diyos, binagsak siya. Di ba? Kaya naging pangit na siya at naging deep devil na. Sabi nga, he was sinless and perfect in these ways. Yan, hanggang sa kinas out na nga siya sa heaven. Ayan, sabi nga daw, si Satan hindi siya germs. Hindi parang disease germ o parang mortal mind. O yung parang nakikita natin na pula na parang demonyo na merong tinidor na malaki. Na parang may buntot. Parang hindi lang siya ganon. Kundi, he is a real person. As in, totoong person siya. May time din na sa panaginip ko na binabangungot ako. Yung sa panaginip ko, parang ayun nga, parang nakikita ko mismo yung higaan namin. Alam niyo yung parang kumbaga yung tingin, parang nasa taas yung tingin ko. Na nandun ako sa higaan. Tapos ako, yung pumapalag talaga ako na hindi ako magising, ganun. Sabi ko, hindi pwede to, kailangan magising ako. Basta sa lahat ng panaginip ko, kapag binabangungot ako, fighter talaga ako dun. Parang hindi ako papayag na ganito lang. Kunwari sa panaginip ko, tinangay ako, nakakakapit ako, tapos parang nakulong ako, pero nakakalabas ako. Laging ganun, parang hindi ako payag. Tapos kapag noong time na meron din naman akong panaginip na wala na akong malalabasan, sumigaw na ako, Jesus! Sabi ko, hindi pwede to, kailangan magising ako. Parang alam ko sa panaginip kong tulog ako. Pero yun yung makarang sinasabi ko na nasa kama ako. Talaga ako, sabi ko, hindi ako magising, anong gagawin ko? Parang ewan ko kung ba't ganun eh. Basta ganun yung parang alam ko na hindi ako makagising, hindi ako makagalaw. Pero pag gumaganon yung mata ko, parang nakikita ko naman na nandun ako eh. Tapos yun nga, tapos ginawa ko, sabi, parang binanggit ko lang yung pangalan ni Jesus. Every time na ganun, tapos biglang nagising ako, pero narinig ko pa dito tumatawa yung demonyo. Narinig ko na, na pagkagising ko. Pero yun nga, na ang doon, kapag nandun ka na sa mga time na parang feeling mo may control yung kaaway, sumigaw ka lang ng pangalan ni Jesus, lagi ka niyang ililigtas. Kaya sa lahat ng panaginip ko, kaya buhay pa rin ako. Kaya lagi ako nagigising pa rin kapag may mga ganun. Kasi lagi ko sinasabi yung pangalan ni Jesus, pagka sinasabi ko doon yung blood ni Jesus. Tapos yun yung lagi silang takot, kaya nakakabalik pa rin. Ayan, kaya yun nga, na tandaan natin, real person siya, na totoo talaga, as in nag-e-exist. Pero at ito pa yung mga sinabi ng Bible, kung ano yung mga personal acts and works ng kaaway. Number 1, he is the deceiver of all men. Maganda nga itong i-Bible study nyo, nandiyan na lahat ng verse. Mapuprove nyo na totoo lahat yan. Kasi pag binasa nyo sa bahay nyo, ito pala yung mga sinasabi ng Bible. Like, ito talaga yung totoong Bible study. Yung pag-uwi nyo, pwede mo pang i-search yung mga verse. Yan. At ang trabaho talaga ng demonyo ay i-deceive lahat ng mga tao. Dayain sila. Di ba ang katotohanan nasa Bible? Pero ang trabaho ng demonyo, dayain lahat ng tao na ipasinungalingan yung katotohanan ng Bible. Pangalawa, he had the power of death until Christ conquered death, hell, and grave. Dati talaga, lahat ng taong magkakasala pupuntang impyerno. Pero dahil namatay na nga si Jesus sa krus, di ba, kinuha niya na yung kasalanan natin, pag namatay tayo, hindi tayo pupuntang impyerno, kundi meron tayong buhay na walang hanggan sa langit. Kaya hindi na tayo natatakot sa kamatayan kasi nga, kinuha na ni Jesus lahat ng mga kasalanan natin. Di ba? At number 3, he is the leader of all sinners. Pero lahat yung sa number 2, lahat ng mga wala kay Jesus, ayan, hawak niya pa. Lahat yan. Kaya, yan. That's number 3. He is the leader of all sinners. Lahat ng mga gumagawa ng kasalanan, si Satan yung leader niyan. Pati ng lahat ng mga backsliders in the human race. At lahat din ng mga spirit rebels, lahat ng rebellion, nagsimula lahat yan kay Satan. That's number 4. He causes all sicknesses and disease. Lahat ng mga sakit at karamdaman. Minsan may mga tao nagsasabi, Diyos, bakit mo naman ako binigyan ng sakit? Di ba hindi naman galing sa Diyos yung sakit? Kundi galing talaga sa kaawayan. He causes all sickness and disease, pati yung mga mental maladies, yung mga problema sa isip, yan. Lahat yan, bigay ng kaawayan. Pati yung mga ginagawa rin ng kaaway, yung mga adversities ng mga tao, yung mga problema ng tao para magrebelde yung mga tao sa Diyos. Tapos number 5, he tempts and provokes men to sin. Na siya rin nagtutulak sa mga tao na magkasala, na sumuway sa Diyos. Yan, kaya yung parang gumagawa yung kaaway ng mga, alam niya na mahilig ka dito, gagamitin niya yung 3 classmate mo para imbitahan ka sa ganito. Kasi alam niya yun yung kahinaan mo. Kaya siya yung mga
naglalagay ng mga tukso sa paligid, di ba? Tapos number 6, he causes offense and opposition to God. Siya rin yung naglalagay ng mga offense, yung parang ma-offend ka sa mga tinuro, ma-offend ka sa preaching. Magalit ka, di ba? Pinapatamaan ka, mga ganun. Kasi parang, di ba ang totoo naman kapag na-offend tayo sa preaching, hindi naman tayo na-offend sa pastor o sa nagpipreach, kundi na-offend ka sa Word of God, na-offend tayo sa Bible. Kaya ang gusto ng demonyo yun na ma-offend ka sa Bible para hindi ka na maniwala. Tapos number 7, he transformed himself into an angel of light to deceive. Yung demonyo minsan, hindi siya nagpapakita na demonyong nakakatakot. Siyempre, lalayo ka, di ba? Kaya nagpapanggap siya na isang maganda, mabuti, ganon, pogi, o kaya parang something na nakakaningning sa mata. Para nang sa ganon, matrap ka niya doon sa kasalanan. Yan. Kaya yun nga, yung nagpapanggap siya ng ganyan. Tapos number 8, he resists others who would serve God. Yan. Kaya tingnan nyo, lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon, kinakalaban ni Satan. Kasi, kaya di ba pag nag-decide ka, once na nag-decide ka na maglilingkod ka na, makikita mo ang daming mga parang attacks gano, o mga hadlang. Kasi ganun nga talaga na ayaw niya na maglingkod ang mga tao sa Diyos. Tapos number 9, he enters into union with others against God. Minsan, gumagamit pa si Satan ng mga tao na magiging mga kapartner niya para labanan ng Diyos. Diba? Kaya may mga, alam tayong mga anti-Christ o kaya mga anti-Diyos, mga atheists, walang Diyos, ganyan. Kasi sila yung mga ginagamit ni Satan para lumaban against sa mga plano ng Diyos. Tapos number 10, he sends messengers to defeat saints. Yan, nagpapadala din siya sa ating mga Kristiyano na para mapahinto ka sa mga gagawin mo. Magpapadala siya ng mga sabi nila, ganito ka daw, ganyan ka. Yung parang mga bagay, mga words na magpapahina sa'yo para hindi ka na magpatuloy. Yan. At number 11, he hinders the gospel. Kaya nga, di ba, kapag mag-share, alam natin may sharing ng Word of God, merong mga gagawin na mga pag-share, talagang matinding prayer din yung nilalagay. Kasi alam natin si Satan, ayaw niya na ma-preach yung gospel, ayaw niya na may mga maligtas, di ba? Kaya, ang ginagawa niya, nagagawa siya ng hadlang, ng mga aberya, para mahadlangan. Kaya prayer, di ba, yung ginagawa nating preparation dyan. Tapos number 12, he steals the Word of God from the hearts of people, lest they should believe it be saved. Ninanakaw naman niya yung mga salita ng Diyos na natanim doon sa tao. Halimbawa, kakashare mo lang doon, di ba biglang nakuha agad ng kaaway. Kasi, kaya nga di ba pag nagpe-pray tayo, pinagpe-pray natin yung sinaran natin na Lord, itago niyo po sa puso niya yung natutunan niya. Kasi, yung demonyo, ninanakaw niya yung sinare natin doon sa tao. Ayan, tapos number 13, he endues men with power to work miracles. Gumagamit din siya ng mga tao na kagaya ng mga witch, ng mga wizard, para magpakita ng mga miracle, parang sabihin, ito, totoo to, kasi nakakagawa ng miracle. Kaya di ba may mga kulto nga na nabibilib yung mga ibang tao doon. Kasi kahit si Satan, kaya niyang gumawa ng mga miracles. Tapos number 14, he wars on messengers of God and sometimes hold them captive. Yan. At sa mga nagpipreach ng mga salita ng Diyos, nagtuturo ng salita ng Diyos, talagang kalaban ng ni Satan yan. Kasi ayaw niya nga na ma-proclaim yung word of God. Di ba? Kaya ang dami rin natin nakita sa mga balita, sa buong history na rin na maraming mga pastor, mga minister, di ba, na talagang nalaglag dahil ayaw talaga ng kaaway na ma-preach yung word of God. Kaya di ba, kaya kailangan talaga ng matinding prayer. Tapos number 15, he sets snares for men to fall into sin. Ayan, siya rin nagbibigay ng patibong para mahulog sa kasalanan yung mga tao. 16, he makes war on the saints. Ayan, patuloy na kinakalaban ang mga Kristiyano. And 17, he causes diversion and blinds men to the gospel. Kaya di ba minsan may mga time na mag-share ka, pero yung iba, parang ayaw makinig, ganun. Kasi si Satan yung naglalagay ng mga pang-blind. Di ba? Kaya nga bago tayo mag-share, dapat pinagpipray din natin na Lord, matanggal po yung mga kabulagan, di ba, ng mga tao sa salita mo, yung mga spiritual blindness, ganun. Kaya, yan pati yung mga pagkakagulo-gulo, di ba? At number 18, he causes double-mindedness. Yan, si Satan din yung naglalagay ng mga pagkaduda. Yung parang, totoo ba yun? Parang hindi maniwala yung tao sa salita ng Diyos. Doubt and unbelief galing sa kaaway. Yan, yung parang pinagdududa ka sa alam mong salita ng Diyos. Darkness and oppression. Pati halimbawa, kapag yung isang tao malungkot siya, yung parang hindi siya ngumingiti, talagang down na down. Hindi nyo lang nakikita, pero meron siyang cloud of darkness sa ulo niya. Yung parang may darkness doon na, nagpapalungkot sa kanya, nagpapadepress. Kaya kailangan talaga ma-rebuke yung mga ganon, yung parang di ka na makangiti, sobrang down mo, ganon. Kasi, darkness yan mula sa kaaway. Tapos yung mga oppression, di ba, yung mga pagpapahirap ng kaaway, yung mga binabandage niya.
Tapos yung deadness and weakness, yung kapag sobrang parang patay na, parang wala kang kabuhay-buhay at sobrang hina mo. Mula rin sa kaaway-kaaway yung mga ganyang bagay. Pati yung mga delay and compromise. Halimbawa, dapat, ganito ka na ngayon, dapat nandito ka na ngayon. Pero maraming mga bagay na dinedelay yung demonyo para hindi mangyari agad. Di ba? Kaya kailangan, kapag alam mo sa sarili mo na may mga nade-delay na dapat, dumating na to dapat ganito na Pero hindi dumarating, kailangan i-rebuke mo na yun kasi gawa ng kaaway yung mga delay na yun. And sabi rin yung divisions and strife among men. Pati yan yung mga pag-aaway-away, gawa ni Satan yan. Kaya di ba, tayong mga Kristiyano, dapat maging matalino tayo na, ang totoo, hindi talaga natin kaaway yung tao. Ang kaaway natin dito yung demonyo. Dapat tayong mga Kristiyano, isa lang kaaway natin. Yun nga si Satan lang, di ba? Pero tayo, hindi talaga natin ang kaaway si Bea, di ba? Na parang hindi yung sabunutan siya, ganun. Kundi, ang isipin natin din, hindi, pinag-aaway tayo ng demonyo. Kaya kailangan, i-rebuke natin si Satan, di ba? O yung mga devil na mga pag-aaway, demonyo spirito ng pag-aaway. Kasi, yun nga yun, na tayong lahat, isa lang dapat kaaway natin, si Satan lang. Verse 19, he stirs up the passions and lusts of men and gains control of them as they submit to his demon forces, di ba? At pati yan yung mga kahalayan, mga kalaswaan, di ba? At yung mga bagay na ito ay rin, di ba? Padala rin ng kaaway. Yung mga papadalan kanya ng mga bigla papapascrollin kanya sa mga mga mahalay na pictures, na mga videos, di ba? Ayun nga, at padala ng kaaway yung mga gano'n. That's number 3 naman, the reality of fallen angels. Fallen angels tsaka angel din. Yan, yung mga fallen angels, di ba ito yung mga demonyo na, mga angel na maganda dati, pero ngayon, di ba, dahil nagkasala sila, naging mga demonyo na. Tapos, ito yung, yung reality of fallen angels. Sabi nga, angels are real personal beings with spirit bodies. Ang mga angels talaga, para rin siyang tao. Yung kunwari, yung katawan natin, di ba, ganito. Ganon din yung mga angel, na meron silang katawan. Ang pinagkaiba ng angel sa tao, yung angel, spirit siya. Wala siyang katawan kagaya natin na physical. Pero tayo, di ba, meron tayong physical na katawan. Yan, tapos sabi nga, ayun yung pinagkaiba. Pero syempre, yung mga angels, mas malakas yung power nila kasi nasa spirit sila. Yan, tapos ito yung mga sinabi ng Bible tungkol sa mga angels or sa mga, pati na rin sa mga fallen angels. Sabi, angels are intelligent and wise. Yan, matalino talaga sila. Number 2, they are immortal and mighty. Hindi sila namamatay at makapangyarihan sila. Number 3, they are not demons. Hindi naman sila demonyo at hindi rin sila tao. Angel sila. Ayan. Number 4, they have wills and spirit bodies with bodily parts like men. Kaya di ba minsan kapag may mga nagpapakitang angel, si mama kasi nakakita na rin yun na angel. Tsaka yung, yung namatay yung lolo ko, di ba may nakita sila na angel na nasa kanan kaliwa. Nakita nila na parang tao din yung taas, pero mga 6-footer daw yung matangkad daw yung mga angel. Pero parang rin silang tao na may body parts na kagaya natin. Ayan, at meron din silang sariling will. Di ba kaya parang naalala ko nga yung parang meron din sila, yung parang sa Bible na, kunwari sabi rin nung angel doon kay, yung sa may kay Balaam, di ba? Sabi, kung hindi lang dahil sa, asno na to, pinatay na kita, di ba? Parang merong yung angel na kung pagpapalain niya o hindi, o kung paparusahan niya o hindi, di ba? Parang meron din siya sariling will na ganun. Kaya minsan pag sinari sa prayer na, di ba, bawat isa sa atin may angel tayo. Kaya kapag sinabi, Lord, anak mo ba talaga to? Ba't nagdududa to? Ayoko pagpalain to. Di ba? Lord, eto, anak mo to. Di ba? Pero ayaw magpatawad dito. Hindi ko pagpapalain to. Hindi ko ibibigay yung blessing niya. Di ba? Kaya may mga will din talaga yung angel natin. Kaya di ba? Kaya sabi nga, di ba? Kapag naiinis yung angel, talagang hindi niya Pero kapag proclaim ng word of God, doon natutuwa yung mga angel natin kasi alam niya salita ng Diyos. Kaya yung mga angel nga daw natin, di ba? Inaantay niya na bigkasin natin yung mga promise ng Panginoon. Yan, tapos sabi nga rin yung number 5, they can and do operate in the material realm. Yung kaya rin nilang pagalawin, di ba yung, alam niyo sa mga yung sa mga horror, napapagalaw nila yung gamit. Sa angel din naman, napapagalaw din ng mga angel yung mga dito, yung mga bagay dito sa earth. Yan, tapos number 6, they wage war in actual bodily combat. Marami rin akong kilala na nakakita na ng angel. Tapos yung si Tin, nung time na may sakit siya noon, nagpadala si Lord ng mga parang sabi niya, Lord, tulungan niyo ako kasi nakikita niya, siguro nung parang pag mamamatay ka na, parang nakakakita ka ng mga spirit na being, ganon. Kaya, di ba ganon talaga yung parang mga mamamatay na may sinasabi sila na gantong tao, may nakikita, ganyan. Kasi nung time na yun, parang mamamatay na si Tin nun eh. Kaya parang nakikita niya na may mga attacks, nakakita siya ng mga demonyo.
Kaya nag-pray siya na sabi niya, Lord, tulungan niyo ako na nailigtas niyo ako sa mga, nakikita niya yung itatama sa kanyang mga arrows, gano'n. Kaya biglang, nung nagpe-pray na siya, nung parang takot na takot siya. Kaya nga nagpadala siya sa church noon kasi parang kinakabahan siya na dun sa bahay, nakikita niya yung mga demonyo. Tapos yung nandun na sa church, nakita niya yung mga angel, parang mga sundalo daw talaga, yung parang alam niyo yung mga suot na mga sundalo. Pati yung mga meron din daw yung mga full armored, yung may mga parang, may mga espada, ganon. Talagang mga angel din talaga ay merong mga, yun yung tinatawag na warring angels. Sila yung mga angels na naka-assign sa pakikipagdigma para sa ating mga Kristiyano. Kaya di ba kaya kapag nagpapadala ka, Lord, tulungan niyo po kami, padalan niyo kami ng mga warring angels para, kagaya si Michael, di ba, Angel Michael. Siya yung leader sa mga ganyan, sa mga digmaan. Yan, kaya yun na, ganun din, meron din sila mga uniform. Tapos number 7, they rule nations. Di ba, ito nga yung mga, kunwari, matuwid yung lugar na to. For example, Muntinlupa, marami nagpe-pray dito. May mga ina-assign si Lord ng mga angel para, holy angels, para bantayan nyo itong lugar na to. Pero kung halimbawa may mga lugar na mga sobrang sama, ng mga lugar na yon, meron din naman na mga nagro-rule dun na mga demons. Yun yung mga tinatawag na mga principalities. Na ito, sabi dito sa number 8, they are created sons of God. Sila, nilikha lang sila. Pero tayo kasi, nilikha rin naman tayo, pero tinubos tayo ng Diyos. Yung mahal tayo ng Diyos talaga. Wala naman sinabi sa Bible na mahal ng Diyos yung mga angel. Pero tao lang yung sinabing mahal ng Diyos. Diba? Kaya, yun yung pinagkaiba natin sa mga angel. Tayo mahal tayo ng Diyos. Tsaka hindi mamamatay si Jesus para sa mga angel, kundi para sa atin lang, ng mga tao. Kaya, ganun kainggit si Satan sa atin kasi napaka-special natin. Yan. Tapos number 9, they are organized into principalities and powers to war on saints. Ito yung mga demonyo nga, di ba? Pag sa lugar na to, halimbawa, sa isang lugar na ang daming mga gangster, ibig sabihin, merong principality doon, may demonyo doon na naglilid ng violence. May demonyo doon na naglilid ng mga pag-aaway-away, na mga riot, ganun. Di ba, halimbawa naman sa isang lugar, uso doon sa, di ba may mga ganyan tayong alam, sa lugar na to, uso pagnanakaw. Ibig sabihin, merong mga demonyo spirito ng pagnanakaw, na principality sa lugar na yon. Kaya yun yung mga tinatawag na parang, sa bawat lugar, may mga ganun, na kung hindi sila pag-aari ng Diyos. Yan, and powers to war on saints. Tapos number 10, they are of two classes, good and bad. Ayun nga, yung mga fallen angels, sila yung naging bad. At yung good, yung mga holy angels. Tapos number 11, they are made subject to Christ. Pero lahat ng mga angels na to, nagsusurrender sila sa pangalan ni Jesus. Kaya kapag sinabi natin in Jesus' name, di ba, o sa utos ng Panginoon, susunod sila. Number 12, rebel angels are to be cast out of heaven. Di ba yung lahat nga ng mga nagrebelde kasama ni Lucifer, sila yung mga rebelde ng mga angel, tinanggal na sila sa heaven. Tapos number 13, fallen angels deceive men. Yan, nandaraya sila ng mga tao. Di ba, opposed saints, kalaban ng mga Kristiyano, at they originally fell with Lucifer. Yan, di ba, yung 1/3 nga ng angels, di ba, sumama kay Lucifer. And are doomed to eternal hell. At ang ending nila sa Bible, lahat yun ay dagat-dagatang apoy, lahat ng mga fallen angels. Tapos number 14, alam niyo yung mga angels, kumakain din pala sila. They eat food. Kumakain sila, wear clothes. Di ba, meron sinabi sa Bible yun mismo na may mga damit yung mga angel, di ba? Iba't iba pa nga yung mga damit nila. Tapos, observe men, sila rin yung mga angels nakabantay sa mga tao. Yung tinitignan ka nila, kunwari, di ba may mga nag-testimony ng ganun sa mga nabasa ko. Yung sa worship service, nire-record daw ng mga angel lahat ng ginagawa natin. Nire-record ng angel sino ang music team ngayong Sunday. Sino ang mga nagtamborin ngayon. Sino ang mga na umattend. Nire-record daw, pati offering daw. Lahat daw ng mga offering nire-record ng angel. Kaya, pagdating mo daw sa langit, magugulat ka, lahat recorded. Absent ka ng gantong ay, hindi ka nagtamborin ng 4 times nung naka-assign ka. Ganyan-ganyan. Parang lahat daw. Kasi, yung angels, lagi siyang nakamonitor sa lahat ng ginagawa natin. Kaya di ba sabi nga, pagdating sa langit, ang dami doon mga books of remembrance, saka record, di ba, ng lahat ng mga ginawa natin. Kasi ang mga angels natin, recorders sila. Yan. Tapos yun nga, yung cook, nagluluto rin sila. Yung, di ba, may ganyan sa First Kings. Tapos travel. Yan, nagta-travel din sila, kaya may mga pagkakataon na yung angel, di ba pag sinabi natin, Lord, samahan niyo po kami ng banal mo anghel, di nagta-travel din siya papuntang Tagaytay kasi kasama kanya eh. Pati na rin meron din yung mga, may mga natatransfer din, halimbawa, parang may yung mga demonyo na galing sa gantong lugar. Bakit yung problema dun sa
bansa na yun, napunta naman sa ganitong bansa. Kasi nagta-travel yung mga demons na gano'n. Kaya may mga ganong mga ano. Tapos, pati speak languages, di ba? Yung mga angels, kahit anong language kaya nila. Kasi kahit kung sinong tao yung kakausapin nila, kaya nila yung language. Tapos, witness confessions. Yan yung naririnig din nila, di ba? Kung ano yung mga pagsisisi. Nga na, di ba? Kaya sinabi sa Bible na lahat ng mga angels nagsisi party kapag nagre-repent yung mga tao, di ba? Kasi nga, nakamonitor sila, itong tao kaya na to magsisisi, di ba, sa kasalanan niya. Kaya pag nagsisi sa kasalanan yung isang tao, yun, nagsiselebrate sila sa heaven kasi nakamonitor sila sa lahat ng nagre-repent. And sabi, and do many things man can do. Kaya rin nila gawin yung mga kaya ng tao. That's number 15, they have personal soul and spirit faculties like men. May soul and spirit din pala sila. Na 16, they have appeared to men as personal beings with bodies like men. Nagpapakita rin sila na parang tao yung itsura nila. Yan, minsan naman, di ba, yung minsan liwanag lang, pero minsan nagpapakita rin sila na parang real na tao sila. Tapos minsan, kaya nga di ba sabi nga, na minsan maging maingat tayo kapag may kumakatok sa bahay natin na namamalimos. Kasi minsan daw nagpapanggap lang yung angel, na angel yun. Pagka tinulungan mo, vlogger pala. Hindi joke. Hindi, yung pag tinulungan mo, pagpapalain ka ni Lord. Di ba? Kasi angel pala yun. Gusto ka lang i-test, di ba, kung ka na, mapagbigay ka na. Ayun. Tapos yun nga, that's number 4, ito naman tayo sa reality of demons or unclean spirits. Yan. The subject of demons is very real according to the Bible. Yan. Ito the word demon is not found in scripture. Wala talaga siya sa Bible yung word na demon. Pero, ang ibig sabihin nun ay evil spirit or devil. Ang word talaga na devil, si Satan yung binabanggit dyan. Kasi siya yung prince of demons. Siya yung chief evil spirit and original source of evil in the universe. Siya talaga yung pinaka, di ba? Pero, the Greek word for devil used in connection with Satan is diabolos, meaning adversary, false accuser, and slanderer. Kaya di ba kapag may nagsasabi sa'yo na ganto ka, pero hindi ka naman ganon. Ibig sabihin, false accuser galing sa demonyo yon. Yung hindi ka naman ganon, pero inaakusahan ka na ganon. Yung slanderer, siya talaga yung totoong naninira. Di ba? Kaya, pag may mga paninira na ginagawa sa'yo, galing yan sa demonyo, yung mga false na accusation, slanderer. Yung mga slandering na ginagawa, galing sa kaaway. And it is translated devil once. Kaya di ba lahat ng mga kasinungalingan galing sa demonyo, na ganito ka, hindi ka naman ganon, pero sasabihin na ganito ka, banal-banalang ka dyan, ganyan, ganito ka, hindi ka naman talaga ganyan. Parang ganon yung demonyo para huminto ka. Tapos sabi, it is translated devil once when applied to Judas. Minsan din sa buhay ni Judas, di ba? Pinalitan yung pangalan ni Judas na devil kasi nga pumasok na yung devil sa kanya nung binetray niya si Jesus. Tapos in 34 other places din, si Satan ay ginamit as the chief adversary of God and man, and is translated devil. Yan. Kaya pero para maintindihan nyo, sabi dito, only one devil but many demons. Ang pinaka-chief talaga na devil, Satan. Pero ang demons, maraming mga demonyo. Sabi nga, the devil has an angelic body. Yung parang, tao rin, parang katawan ng tao yung devil. Pero, hindi niya kayang mapasok yung isang tao. Hindi niya, kasi may bodily form na rin siya. Hindi siya pwedeng mag-enter sa isang tao. Samantalang yung mga demonyo naman, di ba may kilala kayo ng mga sinapian? Di ba? Pag yung sinasapian na yun, demonyo yung sumapi doon. Kasi ang mga demonyo, disembodied spirit, wala silang katawan. Kaya ang ginagawa nila para makagalaw sila dito sa earth, kailangan may sapian silang tao para magawa yung gusto nila. Yan. Samantalang yung devil, hindi siya kayang makapasok kasi meron siyang angelic body. Yan. So, nagets nyo na. And kaya, yung mga demons, pwede silang mangsapi sa mga tao o kaya tao na hindi Kristiyano, pero dapat tayo, pag may Jesus na tayo, hindi na tayo pwede sapian. Di ba? Kasi may Jesus ka na eh. Pero na lang kung hindi ka totoong ligtas, kunwari, fake lang, fake Christian, pwedeng pang siguro maposes yun. Pero pagka totoong may Jesus ka, hindi pwede. Hindi ka kayang pasukin nung yun, demonyo. At pati sinasapian din nila yung mga hayop. Di ba? Kaya minsan may mga hayop talagang hayop eh. Kasi pinasukan na ng demonyo yun. Ayan. Tapos number 2 dito, other facts about demons. They are called devils. Ang tawag sa kanila devils, familiar spirits.
Yung familiar spirits, ito yung naging friendly na dun sa tao. Yung kaibigan na niya yung demonyo, kaya familiar na spirit. Unclean spirits, lahat ng mga madudumi, mga foul spirit yan. Evil spirits and seducing spirits. Yan yung mga tawag sa kanila. And demons are made subject to Christ and believers by atone. Pero ang maganda dito, ang mga demonyo na to, hindi nila kaya ang kapangyarihan ni Jesus. At hindi rin nila kaya ang mga Kristiyano na tumanggap kay Jesus. Yung atoned ka, di ba, sabi ng kanta natin, I am redeemed by the blood. Kung redeemed ka by the blood of Jesus, walang kakayahan yung demonyong talunin ka. Kasi takot siya sa blood. And by the name of Jesus, di ba, lahat ng pag binanggit mo yung pangalan ni Jesus, wala na, hindi niya kaya yon. And by the Holy Spirit, kaya di ba minsan nagsasabi rin tayong catch fire. Kasi yung fire na sinasabi natin, fire ng Holy Spirit yon, hindi niya rin kaya yon. And kaya yung dito tayo talagang mas lalong mong isipin na kumapit sa Panginoon kasi hindi mo talaga kaya kapag wala si Jesus. Kaya di ba may mga kilala nga rin kami na nasapian eh. Di ba? Pero yun na, kaya nagtatawag yung mga pamilya ng sinasapian ng mga Kristiyano. Sino sa inyo marunong mag-pray, di ba? Kasi yun dun lang, di ba? Dun sila nakakalaya. Tapos ng letter C, thousands of demons can enter into and take possession of one man at the same time. Alam nyo ba, kahit isang tao lang, pero pwedeng thousands ng demons ang nasa tao na yun. Di ba kagaya nung sinabi sa Bible na yung legion daw yung pangalan niya kasi marami sila. Kasi ang mangyayari niyan, alam niyo kung ba't dumadami yung demonyo sa isang tao? Kapag meron siyang isang kasalanan na ayaw isuko. For example, ayaw niya isuko yung pagsisinungaling niya. Ngayon, yung demonyo ng pagsisinungaling, mag-iimbita pa yun. Demonyo ng pagnanakaw, demonyo ng ng mga mapagmalaki, ganon, demonyo ng mga unforgiveness, basta nag-iimbita, ganon. Kaya, alam nyo, ganon ka-dangerous kapag hindi tayo nagre-repent dun sa kasalanan na pinapahingi sa atin ng tawad ng Panginoon. Kasi, nag-iimbita yung demonyo na yon ng marami pa. Kunwari, addict ka sa ganito, ayaw mo isuko. Yung addiction na yon, dadami pa yon. Iimbitahan niya pa yung addict naman sa ganito, addict sa ganyan. Yeah, kaya dumadami ng dumadami hanggang sa, lalo na yung mga tao pa na wala kay Jesus. Imagine ninyo, wala si Jesus sa kanila. Gaano karami yung ginagawa nilang kasalanan na ang dami ring demonyong nai-invite ng katawan nila o buhay nila. Kaya, di ba, kaya meron ganun ako napanood. Yung, alam niyo yung kinanta niya yung and there is no other name. Siya yung Hindu ba yun? Ganun. Kasi yung mga Hindu, ang dami nilang Diyos-Diyosan. Talagang, sa kanya, sabi niya, kaya daw niya sinasamba si Jesus kasi ang dami daw, libo-libo daw na demonyo yung umalis sa kanya. Sabi niya, parang sinasabi sa kanya ng mga demonyong nakagapos sa kanya na hindi ka na makakalaya, ganun. Pero, nung narinig niya yung si Jesus yung pwede magpalaya, nung tumawag siya kay Jesus, natanggal lahat ng napakadami daw na demonyong bandage sa kanya. Kaya, kinanta niya nga sa dulo sa testimony yung, there is no other name, di ba? Above this name, there is no other name, ganun. Kaya, doon ko rin unang narinig yung kanta na yun eh. Na parang doon niya pinanghawakan napaka-powerful ng pangalan ni Jesus. Yan. Tapos, ayun nga. Sunod naman, letter D, they must be discerned, tested, resisted, and rejected by believers. At syempre, di ba dapat tinatest din natin, ito ba, gawa ba to sa Panginoon ba yung bagay na to? Halimbawa, di ba, nagkakapuspusan tayo, tapos may gumapang sa pader. Tapos may nagwala sa gitna, gano'n. Parang sa isip mo, ay, kay Lord ba to? Parang Holy Spirit ba to? Di ba yung nanampal ng mga tao, gano'n. Kaya parang napuspos ba siya, gano'n? Hindi, kundi i-discern mo yung mga bagay na, halimbawa, may sasabihin, alam mo, anointed ako, biglang naglabas ng apoy na ganyan. Parang, iba na yan, si Goku na yan. Hindi yan, parang gano'n, mo, itetest mo kung, nasa Bible ba yung gano'ng parang mga ganyan. Diba, parang, Bea, buksan mo yung kamay mo, sabihin ko sa'yo kapalaran mo. Diba? Kaya, yun nga, nabahas mo, ay, hindi sa Panginoon yung ganyan. At kaya naman, pag tinest natin yun, according sa Bible, i-reject mo kapag, hindi sa Panginoon yan. Catch fire ka, diba? Yan, parang gano'n. Kaya, das letter E, they are possessed of more than ordinary intelligence. Huwag niyong langlangin yung mga demonyo kasi matalino sila, alam nila ang Bible. Di ba sinasabi, nung tinukso si Jesus, sabi ng demonyo, di ba sabi sa Bible, it is written, ganto ganyan. It is written, di ba? Kahit pag nagpatihulog ka naman dyan, sasaluhin ka ng angel. Bakit alam ng demonyo yung Bible? Kasi nga, galing siya doon sa langit. Kaya ibig sabihin, pag ikaw Kristiyano, hindi ka nagbabasang Bible, paano ka? Di ba? Ay, buti pa ako, marami akong verse. Di ba? Sabi ng demonyo.
ikaw, hindi ka nagbabasa ng Bible. Kaya talo yung mga Kristiyanong hindi nagbabasa ng Bible kasi yung demonyo mismo, alam niya yung buong Bible, di ba? Alam niya yung mga verses. Kaya matalino siya. Alam niya rin kung paano ipapatibong yung isang tao. Lalo na kapag hindi nga alam yung Bible. That's letter F, the rightful place for demons is in the abyss. Pero ang destination talaga ng mga demonyo ay impyerno. Kaya nga, di ba, nagdo-double time sila na na magsama ng mga tao sa impyerno kasi alam nila, ang ending nila, destruction talaga. Di ba? Kaya, pag binabalik ka nga daw ng demonyo sa mga past mo, ipaalala mo daw sa kanya yung future mo. Future niya. Sabi mo, ikaw, sa impyerno ka, kaya lumayas ka. Di ba? Ganun. Kaya, wag mo hayaan na i-bandage ka dun sa mga past na nangyari sa buhay mo. Tapos letter G, they have separate personalities. Ang mga demonyo rin, yung halo-halo yung personality. Alam niyo yung sa sinapian, kung nakakita na ka gano'n, ikaw, ano pangalan mo? Parang pabago-bago yung tono. Kasi kunwari, parang sa Bible, may ganyan eh. Nung nakaharap ni Jesus yung isang demon possessed, sabi ng demonyo, anong gagawin mo sa akin? Sumisigaw yun na, anak ng Diyos, ganyan. Parang, anong gagawin mo sa biglang sa dulo sinabi niya, paawa ko sa amin, ganyan. Parang pabago-bago. Kasi they have separate personalities, yung mga demonyo. Yan, kaya yun, may iba't iba na uri niyan. Kaya may nasapian kasi doon sa NHA nga nun, di ba? Yung sa kala JM, na member nila, nakikipag-usap pa eh. Itong babae na to, maraming crush to. Pero ayun nga, di ba, hindi na rin pala nakalagay yan dito, na hindi na dapat kinakausap din yung demon. Nasa letter H, they are disembodied spirits. Sila nga yung mga spirito, pero walang katawan. Kaya naman sumasapi sila dun sa mga. Pero di ba ang mga nasasapian lang nila, walang Jesus. Di ba? Pero kapag may Jesus ka, huwag ka matakot. Yan, pwede mo ipag-pray yung mga sinasapian ka. Tapos, letter I, they are Satan's emissaries. Di ba? Sila yung mga padala ng demonyo, ni Satan, para gawin yung project niya o mga assignment. Tapos, they are numerous and seek to enter into and control both men and beasts. Yan, di ba? Kaya rin nilang kontrolin yung mga hayop o mga tao na mga pinapasukan nila. Thus, demon possession, letter K, and demon influence are different. Yung demon possession, yung as in nagwawala na. Di ba? Yung inaano talaga yung tao. Thus, yung demon influence naman, alam mo yung sinabi kay Peter na, get thee behind me, Satan. Di ba? Parang ibig sabihin na influensyan kasi sinabi ni Jesus na, get thee behind me, Satan. Sana nga rin may ganun tayong mga kaibigan na kapag parang galing na sa demonyo yung mga words natin, sana may kaibigan tayo nagre-rebuke sa atin na, get thee behind me, Satan. Di ba? Dapat ginaganon ka. Para, in Jesus' name, sorry. Di ba? Dapat ikaw, in Jesus' name, di pala, mali pala, sorry. Di ba? Parang dapat may mga kaibigan din tayo nagre-rebuke sa atin pag, nga no, parang hindi na galing kay Lord yung salita ko. Yan. Tapos yun nga, sunod naman, demons know their fate to be one of torment. Alam nila na sa dulo, ay talagang itatapon sila sa dagat-dagatang apoy. Alam nila yun. Kaya nga, yun, di ba? Alam nila habang malaya pa sila ngayon gawin, yung plano nila, ginagawa na nila. Letter N, they fear God. So, ang mga demonyo takot sa Diyos. Di ba? At kaya nga, sinasabi na, kapag yung tao daw hindi naniniwalang may Diyos, masahol pa daw sa demonyo yun. Kasi yung demonyo nga naniniwalang may Diyos eh. Pero yung tao, yung ibang tao, ayaw maniwalang may Diyos. Di ba? Kaya yung mga demonyo, they tremble kapag andyan na yung Diyos, presensya ng Panginoon, nagumugulong na sila. Kagaya pag nagpupuri tayo sa Panginoon, pag nagpe-praise and worship tayo, lalo pag worship explosion, nagugulungan mga demonyo dyan. Hindi nila kaya yung strong na presence ng Panginoon, kaya doon sila na talaga shaken. Takot na takot sila kapag naririnig yung mga worship natin, yan, mga papuri. Yan, tas yung make war on sins, yan, and influence men to commit sin. And letter O, all unbelievers are more or less possessed with them. Lahat na mga wala kay Jesus, pwedeng possess ng demonyo, o kaya naman ay less possessed. Yung parang halos ganun na rin. Tapos letter P, the only resources against them are prayer. Ang paraan lang para matalo natin yung demonyo ay prayer, bodily control, ibig sabihin disiplina. Na, didisiplinahin mo talaga yung katawan mo na hindi magkasala. And the whole armor of God, na isuot natin lagi yung full armor of God, yung prayer, yung pagbabasa din natin ng Bible, di ba? Lahat yun. Yung faith natin na kapag tumira yung kaaway, meron kang shield of faith, kaya hindi ka niya mapagdududa. And letter Q, traffic with demon spirits is forbidden in both testaments. Ibig sabihin yung pakikipag-usap sa demonyo, yung alam niyo yung sa Bible na
palabasin mo nga yung kaluluwa ni ganito para makipag-usap ako, ganun. Yung parang mga ganun. Hindi sinasabi sa bayan. Yung mga nakikipag-usap sa ganito, sa mga demon spirits, di ba binabato hanggang mamatay? I stone to death. Kasi ayaw ni Lord na talagang yung parang natapos ko kasi yung book ni John Ramirez na yung parang kakatakot, yung pinaka nakakatakot na book niya yun. Yung nabasa ko na in-expose niya doon yung ginagawa niya sa witchcraft. Kasi yun nga, na sinabi niya rin kung paano siyang kinakausap ng demonyo, di ba? Yung parang na ganun ka grabe yung mga yung mga ginagawa ng mga witch, mga wizard. Kaya hindi talaga dapat talaga na, pati yung sa demonyo yung mga sinasapian, ilan kayo dyan? Anong pangalan mo? Gaganunin mo pa yung demonyo. Kundi ang sinasabi lang ng Bible, palayasin. Kaya nga di ba si Jesus sinasabi niya na, get out, shut up. Di ba? Sabi niya, shut up. Kaya minsan nadami pang gusto sabihin ng demonyo, pero sabi ni Jesus, shut up, get out. Diba? Kaya ganun din sa atin, huwag na tayo makipagkwentuhan sa demonyo. Ilang kayo dyan? Marami yan. Mga 10 ba kayo dyan? Ano yan? Parang ganun. Parang kailan ka pa pumasok dyan? Mga hindi na ganun, kundi ang mahalaga, palayasin. Tapos, number 3 pa, yung the nature of demons. Ano pa yung mga nature nila? They are evil. Tandaan nyo, wala namang mabuting demonyo. Lahat sila masama. Yan. And intelligent and wise. Yan, syempre mautak sila. Alam nila yung mga diskarte. Powerful. Kaya nga 'di ba, hindi mo basta-basta parang hindi ka pwedeng paglalaban ka araw-araw sa buhay mo, hindi ka nag-devotion, ang dami mong pagdadaanan sa araw na to, hindi ka nag-pray. Kasi syempre, ang powerful din ng mga demonyo, kaya dapat tapatan natin siya ng pagiging anointed natin. Tapos, not angels, hindi sila angel, hindi rin sila human, for they possess men and can be cast out. Ito yung mga sumasapi sa tao, pero pwede namang palayasin. Yan, can be cast out. And are individuals. Talagang person sila. And they have knowledge. Meron silang faith din, di ba? Naniniwala sila sa Diyos eh. Feelings. Meron din silang feelings kasi, di ba kapag ang tayong mga Kristiyano, pinipili natin sumunod sa Diyos, nagagalit sila. Yung, halimbawa, yung may sakit si Tinnon, nakita niya doon yung mukha ng demonyo, galit na galit. Kasi may feelings talaga yung mga demonyo. Galit na galit kapag ginagawa natin yung kalooban ng Diyos, pero tawa rin siya ng tawa. Kailan napapasaya yung demonyo? Kapag nakikita niya tayong bandage nung kasalanan. Sige, laro pa! Tawa ng tawa, di ba? Sige, nood pa! Ganon. Kasi, ayun nga, pag natatali niya na yung isang tao sa kasalanan, doon na siya tuwang-tuwa. Di ba? Kaya may feelings talaga siya. Tapos, inggit din siya sa ating mga tao. Kasi, tayong mga Kristiyano, dahil nga mahal tayo ng Diyos eh. Kaya, basta marami siyang feelings din. Tapos fellowship, alam niyo ba may pagtitipon din yung mga demonyo. May meeting sila, halimbawa yung nabasa ko rin sa book ni John Ramirez na nagmi-meeting talaga yung mga demonyo. Mga witch, may meeting sila sa mga demons kung paano gagawa ng mga curses, paano i-destroy yung ganyan-ganyan, yung mga Kristiyano, ganun. May mga fellowship din sila. And doctrines. Kaya nga di ba may mga kulto, may mga, yung parang mga turo na, halimbawa, yung mga ibang mga kulto na, grabe naman yung mga turo dyan. Kunwari, sabi ni Kibuloy, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos kapag yung nakipag-sex daw sa kanya. Kunwari, ang mga niya mga bata, yung mga 12 years old pa lang, ganun. Sabi sa kanya, sumunod ka sa kalooban ng Diyos, ako yung Diyos. Sabi niya ganun. Kaya daw ganun yung parang mga tinestify ng mga, mga ginamit daw ni Kibuloy nun. Na parang, parang ibig sabihin, pag hindi mo sinurrender yung, parang sinasabi niya, surrender mo yung sarili mo sa akin. Sumunod ka sa kalooban. Parang ganun, parang doctrine of demons yun na isipin nyo, parang binabaluktot yung salita ng Diyos. Kaya may ganun din parang si Kibuloy sa ibang bansa sa Amerika. Na grabe, ang dami rin talagang na, parang yung mga nakatira daw doon, parang paglabas daw nila ng parang lugar na yun, ang laki-laki kasi parang kagaya sa lugar ni Kibuloy dito. Na paglabas daw nila doon, naisip nila, may ganito palang mundo. Parang may iba pa palang mundo kaysa doon sa sa kanila. Kaya parang doon sila namulat na iba pala yung naituro sa kanila, buong buhay nila. Tapos yan, yung wills, di ba, yung may sariling gustong gawin, yung mga demonyo. And miraculous powers. Kaya rin nila gumawa ng miracle. Alam niyo yung minsan, nagluluha ng dugo yung yung Maria, yung gantong santo, ganyan. Kaya yung parang may mga parang lahat ng nag-touch doon, may langis na lumalabas sa gantong ganyan. Kaya nila magawa ng miraculous power kahit kaya magpagaling, ganun. Kasi part din yan, may power sila. And intelligence, emotions, desires. Tapos nung nabasa ko nga yung book ni John Ramirez din, nalaman ko kung ano ang desire pala ng demonyo. Mahilig sila sa dugo, tsaka sa alak, tsaka sigarilyo. Yun pala yung ginagamit nilang pang-offer bago sila parang pag may hihilingin sila.
alak tsaka sigarilyo din pala. Tsaka pag may dugo, talagang takam na takam sila. Ganon. And other soul and spirit faculties. Tapos number 4, the work of demons. They possess people and cause dumbness and deafness. Yung mga pinapasukan nila mga tao, nagiging bulag, nagiging bingi, hindi makapagsalita, ayan, blindness, grievous vexation. Pag tinignan nyo sa dictionary yung vexation, makikita nyo yung alam nyo yung hindi ka okay. Pag alam nyo yung pakiramdam na hindi ka okay, pwede rin palang attack ng kaaway yun. Kasi yung parang hindi ka okay na depressed ka, parang irritable ka, asar ka, annoyed, parang ganon. Marami ganon yung mga meaning ng vexation. Meaning may padala rin yung demonyo, parang hindi ka maging okay. Tapos yung lunacy, mania, yung pagiging baliw, ganon. Yung parang nahihibang, yan. Tapos yung uncleanness, yan, mga unclean spirit. Pwede rin yung mga unclean spirit, halimbawa, ang dumi ng bibig, ang dumi ng isip, mga ganyan. Pati pag madumi bahay nyo, merong demonyo doon. Demonyo ng karumihan. Kaya nga, pagka hindi tayo naglilinis, may demonyo na mag-i-stay. Kaya ganun din sinasabi ni mama sa amin, di ako naniniwala. Ganyan, gusto mo lang kami maglinis. Pero ang totoo, gusto ng demonyo yung madumi na bahay. Pati yung maduming paligid, ganyan. Kaya kailangan maglinis tayo. Nang sa ganun dumating ang presensya ng Diyos. Ayan. Tapos, supernatural strength. Kagaya ng di ba, kapag ang isang tao, sinapian siya, kahit 10 tao, kaya niya itapon. Kasi ganun yung may supernatural strength yung mga sinasapian. At suicide, yan, kaya kung inaakala natin na lahat ng nagpakamatay na puntang langit, hindi, kasi, demonic power yan na tinutulak sila na magpakamatay. Kaya nakakalungkot, kasi pagkala nila matatapos na yung panagdadaanan nila, pero pagmulat ng mata nila, nasa hell na sila. Yan, pati yung fits, ito yung mga sumpong, yan, parang ibig sabihin ng fit, sumpong, yung hindi nang nagwawala, ganyan. Sa demonyo rin pala yan. And yung last, yan, yung mga kahalayan, yung parang ba't mo gusto magpa-sexy ng damit, ba't gusto mo manood na mga mahalay din na panoorin, yung mga sumasayaw-sayaw, ganyan na, para kang inaakit, bakit mo gusto yung parang mga ganitong mga panoorin, kasi yan, galing sa demonyo yung last. At saka yung counterfeit worship. Ito naman yung idolatry, di ba, yung kung tayo may praise and worship tayo, basta nung nabasa ko kasi yung book ni John Ramirez, nalaman ko na, ganun pala. Kunwari, di ba tayo nag-worship explosion? Nagpapatugtog tayo, nagpapa-anoint tayo na nagpapa-anoint hanggang sa dumating yung presence ni Lord. Ganun din pala sa pagsamba sa mga demonyo. Meron silang, yung drum roll, tas mayroon mga, magpupugot sila ng mga manok, para yung dumanak yung dugo, gano'n. Tapos merong mga, basta nakakatakot na music hanggang sa dumating daw yung demonyo. Kaya meron din pala silang mga counterfeit worship. Tsaka meron ding di ba yung mga sa idolatry, yung kapag sa mga umaattend sa concert, yan, yung paraan yan para mag-worship sa kaaway. And sunod yung error, yun nga yung mga turo ng mga mali, false teaching, mga sa kulto. Sickness and disease, galing sa kaaway, mga torment, yung parang kahit emotional torment, mental torment, yung ang gulo-gulo ng isip mo, ang gulo-gulo ng damdamin mo, torment yan mula sa kaaway. And lying, pagsisinungaling. Kaya nga, di ba, yung pagsisinungaling, nakalagay ito sa yung mapupuntang impyerno, di ba? Kasi hindi biro kay Lord yung pagsisinungaling. Kundi, lahat ng liars will go to hell, di ba? Kaya, kasi ang pagsisinungaling, kalaban niya ng truth. Ang Bible, truth, di ba? Word of truth. Kaya ayaw ni Lord ng may nagsisinungaling. Tapos, enchantments and witchcraft. Yan. Tapos, heresies and false doctrines. Wickedness, yung takot din, di ba? Pero God has not given us a spirit of fear. And worldliness, yan yung mga pagiging makamundo. May ibig sabihin may demonyo na tumutulak sa'yo maging worldly. Di ba kasi ang mga worldly, kaibigan nila yung demonyo. Kaibigan na nila si Satan. Di ba? At ang worldly ay kaaway ng Diyos, di ba? Kaibigan ng demonyo at kaaway ng Diyos. Kaya yung pagiging worldly, nilalayo tayo sa Panginoon. At yung bondage, di ba, yung mga addiction, yung mga nahihirapan ka na matanggal, kasi galing may hold yung demonyo sa buhay mo. Kaya, halimbawa, ba't ka nahihirapan? Kasi merong may stronghold, may kapet. Ibig sabihin, nagbukas ka ng door sa demonyo, kaya naka-enter siya. Yan, pati yung mga discord, tandaan nyo tuwing may mga pag-aaway-away, kahit sa loob ng bahay, i-rebuke nyo kasi kung nag-aaway-away sa bahay, merong demonyong spirito ng pag-aaway na nandun. Kailangan matanggal yan. Tapos kahit ganun din sa church, pag may mga ganyang awayan, galing sa kaawayan, kaya dapat matalino tayo na i-rebuke to. Tapos yung mga violence,
Yung mga halimbawa, yung Hamas, di ba? Yung mga grabing violente ng mga ginagawa nilang namumugot ng ulo, grabing barilin kahit yung mga baby. Violence na talagang hindi ito magagawa lang ng tao, kundi galing talaga sa demonyo. Yan, pati mga betrayals, yung, di ba yung ano nga, nung binetray ni Judas si Jesus, di ba? Pumasok sa kanya yung demonyo nun. And oppression, yan, at mga sin, persecution, jealousy, pati mga selos, di ba? Galing din sa kaaway. Mga false prophecy, yung mga invento, yung mga hula. Di ba nauuso rin ngayon yung mga nanguhula? Na parang sabi daw ni gantong ganyan daw mangyayari. Kasi kaya rin ng mga demonyo manghula, meron silang mga ganong, nakakapanghula daw sila kasi may familiar spirit yung tao. Yung alam niyo, may kaibigang demonyo yung tao. Kaya yun yung tumutulong na mabantayan yung ginagawa ng isang tao. Kaya nahuhulaan niya yung ginagawa nung huhulaan niya. Tapos, yan, and cause every evil they possibly can to come to God and men. Yan, kaya yun nga, nung ko yung gaano grabe yung ginagawa ng kaaway. Doon ko napag-decide na hindi pwede. Hindi pwedeng hindi mag-pray. Di ba? Kung ganito mga alam mo na ginagawa ng kaaway. At eto pa, they can teach. Kaya nilang magturo. Di ba? Dinidisciple nga nila si John Ramirez, yung mga wizard, witch. Dinidisciple nila yun. Paano manghula, paano mangkulam, ganyan. At pati sa mga kulto din. And still, kaya rin nilang magnakaw. Di ba? Siya nga di ba? Siya nga talaga yung to kill, to steal, and to destroy. Tapos, kaya rin nilang makipagdigma. Get mad, nagagalit. Kaya yung lahat ng mga mangkukulam, yung mga, manghuhula pala. May yung mga tell fortunes, yung mga bara horoscope, mga ganyan-ganyan. Bakit minsan tumatama? Kasi merong mga demons na involved sa mga bagay na yan. And yung be friendly, ang tinatawag na familiar spirit, kaibigan na nila yung demonyo. And can go out and come back into men as they will. Yung di ba, merong mga demonyo na direbyok mo na, kinas out mo na. Pero bakit bumabalik? Halimbawa, nung naging Christian ka, hindi mo na ginagawa yan. Kasi napalayas na sa'yo yung demonyo eh. Pero bakit kahit Christian ka na, parang bumabalik na naman? Ibig sabihin, bumabalik na naman sa'yo yung demonyong pinaalis dati. Di ba? Kaya naman, pag binigyan mo siya ng pintuan, babalik uli yun. Kaya dapat, hindi sabihin mo, get out and never come back. Huwag ka nang babalik. Ganun. Kasi kaya nilang bumalik. Kapag alam ko, favorite mo yung panoorin ganito, ayan na naman siya, kumakatok na naman yung demonyo. Alam ko, addict ka dito. Di ba? Kaya yun, kaya pwede silang bumalik. Kaya dapat, mo talaga. Cast out and never come back. I-reject mo talaga for life. And yung kaya din mag-travel, mag-speak, magsalita. Imitate departed. Ginagaya rin nila yung mga patay na, and kaya rin nila gumawa pa ng ibang mga bagay. Kapag meron silang sinasapi ang tao, whom they can operate. That's number 5, demons and disease germs. Alam nyo ba, lahat din ng mga, there are demon spirits for every sickness. Lahat ng uri ng sakit, merong demonyo yan. Pati mga unholy trait, yung parang hindi maka-Diyos na mga pag-uugali. Yan, meron din daw yan na mga demons and doctrinal error. Kailangan sila makas out nang sa ganon, mawala yung mga ganito. Halimbawa sa mga may sakit din, sabi nga daw, kung gusto mo gumaling yung may sakit na yun, patanggapin mo kay Jesus. Kasi hindi naman talaga lalayas yun kung wala siyang pagkakilala kay Lord. Yan, tapos yun nga, yung disease germs, which are closely allied with unclean spirit, are really living forms of corruption na yung mga disease germs na yon dahil galing yun sa mga demonyo. Kasi ang nagkakaroon daw nun, yung mga nasa maduming pamumuhay, ibig sabihin nasa makasalanang pamumuhay. Na dahil nga sa kasalanan nila, nakokorrupt, di ba? Kahit yung body nila, na magdudulot sa kanila yun ng kamatayan. Kaya doon may mga ganun na nagkasakit to dahil marumi yung pamumuhay. Namumuhay siya sa kasalanan. And sabi nga daw, di ba halimbawa kagaya ng karne, di ba pag yung karne pinabayaan mo lang dyan, hindi mo ni-ref, ano mangyayari dyan paglipas ng ilang araw? May mga di ba, mga uod, ganun. Ganun din ang isang tao. Kapag pinatagal mo na namumuhay ka sa kasalanan, para kang nagkakaroon ng mga uod na papatayin ka later on. Ganun yung mga demonyo na tumitira dun sa tao na hindi nagsisisi sa kasalanan hanggang ma-corrupt siya at mamatay. At germs are agents of Satan, corrupting the bodies of his victims through unclean spirits that work invisibly in men. Yan. That's number 6, knowledge about demons are necessary. Mahalaga na alam nyo tong mga bagay na to. Kasi bakit? Kailangan maniwala ka na totoo talaga si Satan, mga fallen angels and demons para makaka-ooperate ka sa Diyos na labanan sila. Kung hindi mo alam na kalaban sila at ganito yung mga ginagawa nila,
paano ka magaganahang mag-pray? Eh di lagi kang chill mag-pray, Lord, bless this day, in Jesus' name, amen. Ganun ka na lang. Hindi mo alam na may mga kailangan kang labanan, di ba? I-rebuke. Tsaka kailangan mo mag-on guard. Kaya nga sinasabi lagi ni Jesus yung watch and pray. Bakit watch? Ibig sabihin lagi ka nakabantay, ganun. Di ba? Kaya nga watch eh. Ibig sabihin wag mong papabayaan yung prayer. Kasi may kalaban ka. Di ba? And sabi nga, they are real. Totoo sila. At kaya kanilang, yung parang ginagawa nila, di ba, dinadaya nila yung mga tao na hindi totoo yung mga demonyo, huwag kayong maniwala dyan. Kasi gusto ng mga demonyo, hindi tayo maniwalang may demonyo para madaya talaga nila tayo. At mas lalong pinuprove no, na real talaga sila. Di ba? Kasi gusto nila matago sila eh, para mas lalo silang makaporma. Sabi nga, if we want the benefits of God according to the gospel, then we must be reasonable and believe what God has said about these beings. Dapat maniwala ka kung ang sinabi ng Bible tungkol sa mga demonyo na to and how they work. Na sila talaga yung nagdadala sa mga tao ng kasalanan, sickness, pain, suffering, poverty, want, di ba, yung mga kakulangan, defeat in life, and to eternal hell in the end. Di ba? Na, alam natin na lahat ng mga bagay na yan na nangyari sa buhay ng tao, galing sa kaaway yan. Kaya dapat na maging marunong na tayo. So ngayon naman, syempre, ang pinaka-panglaban natin dito sa mga gawa ng kaaway ay yung power ng Holy Spirit, yung pagiging spirit-filled natin, kapuspusan ng Banal na Espiritu. Kaya ito, how to detect the manifestations of the Holy Spirit. Paano mo malalaman na ang isang tao spirit-filled siya, spirit-controlled, spirit-led? Paano mo malalaman na spiritual yan, spirit-filled yan? Ito yung mga manifestation ng Holy Spirit, following clear-cut rules and Christian principles. Number 1, ang isang tao na may Holy Spirit, meron siyang Christ-like spirit of love. Mapagmahal siya, patient, mapagpasensya, and meron siyang faith in God. Di ba? Ganyan ba tayo? Mapagmahal, mapagpasensya, yan, may faith kay Lord. Number 2, soberness and keenness of spirit vision. Pag sinabing soberness, matino. Yung katabi, di ba, matino yan? Di ba? Yan, ibig sabihin, spirit-filled siya kung matino siya. Kung pag sinabi mo, 1 plus 1, 2, matino ka. Ayan. Yan ba, ibig sabihin, alam mong na iintindihan ka niya. Hindi yung kumain ka na, 12. Mga ganon. Yung parang hindi matino, di ba? Yung mga ganon. Kaya, and keenness of spirit vision, ibig sabihin, sharp. Yung pag tinanong mo, dun sa kanan, pupunta talaga sa kanan. Di ba, hindi yung iikot muna siya bago pumunta kanan. Ganon. Yung ibig sabihin, siya, may matino, sharp, ayan, at naintindihan niya kung ano talaga yung vision, di ba? Spirit vision, yung alam niya kung anong gagawin niya, ganon. And rin siya, para rin siya yung lion-like na matapang sa, ayan, hindi duwag, ganon. Ganon kasi yung boldness, di ba, na binibigay ng Holy Spirit. Tapos number 3, deep humility of heart. Yung humble, yan, malalaman mong spirit-filled ang isang tao pag humble siya. Hindi niya pinagmamalaki na, ang galing mo tumugog. Si Lord yun, hindi ako. Wala tayong itataas, Diyos lang. Di ba? Mga ganon. Yung humble siya na, kahit na gano'n mo puri, kay Lord lahat ng papuri. Hindi ako yun, si Lord yung magaling. Di ba? And meekness of spirit. Yung talagang hindi siya mapagmalaki talaga, hindi mayabang, ganyan. Maano mo talagang kalmado, ganyan. With courage against sin. Pero kahit kalmado to, pero matapang yan pagka tungkol na sa kasalanan, tungkol sa sakit at karamdaman. Yung kapag lalaban na sa demonyo, hindi payag yan. Sa mga disease, discouragement, failure, and every other thing that cause defeat in the Christian life. Pag alam niya na, nilalabanan na yung Christian life mo, yung pagiging matatag mo sa Panginoon, hindi. Parang dun siya lalaban. Yan. Tapos number 4, absolute clearness of the mental faculties in intelligent action to carry out Bible instruction. Ito yung, ang spirit-filled, naintindihan niya yung Word of God. Yung, pag sinabi mo na magbasa ng Bible, naintindihan niyang importante magbasa ng Bible. Pag sinabi mo mag-pray, gets niya yon na importante mag-pray. Alam niya na importante magsimba. Kasi yung mga personal life as a Christian, yung mga duty natin, malinaw sa sarili niya yun na, mahalaga maglingkod, mahalaga mag-tithes, offering, mahalaga mag-show up ako sa mga gawain, mahalaga na gawin ko yung mga ganito. Diba? Parang sa sarili niya, clear yun, na hindi na mahalaga yung mga bagay na yun. Hindi mo na kailangan pilitin. Yan. Tapos number 5, freedom from all fault-finding. Ang isang spirit-filled, hindi siya nakatingin ng tingin sa mali ng iba. Surmising yung mga, mga whispering, mga
Puro mga reklamo kay ganyan, ganyan. Ang spirit-filled daw ay hindi yung tingin ng tingin sa mga tao. Hindi rin siya naninira, yung slander to anyone. Ang spirit-filled ay, merong freedom from all the works of the flesh. Kasi yung mga pag-aaway-away, mga chismisan, mga paninira, works of the flesh kasi yan. Yung kaya gustong-gusto ng flesh, di ba? Yung mga ganun. Pero kapag spirit-filled tayo, tama na yung mga ganyan, di makakatulong yan. Di mabuti na ganyan tayo. Di ba? Kaya kailangan, yun yung mga spirit-filled. Sa mga circle ng mga friends nyo, kung sino yung laging nag-aawat, wag na yung ganyan. Hindi nakakalugod kay Lord yan. Yan yung mga spirit-filled nating mga friends. That's number 6, the lack of any condemning and judging spirit. Yan. Hindi ang mga spirit-filled daw, hindi nang condemn, hindi rin nang judge na mga, basta parang inaano ka na ganito ka, ganyan, o dinajudge ka na hindi naman ganon, or seeking to hurt anyone by thought. Yung parang, kahit hindi ka nagsalita, pero sa isip mo, dami mo nang sinabi sa isip pa lang. Yan, mga spirit-filled daw, hindi ganon, na nang-hurt, na gusto mong mang-hurt sa words, sa thoughts, or deeds. Pero ang gusto niya daw ay for edification, yung encouragement. Ang gusto niya, kaya nga diba tugma rin sa sinabi ni Pastor nung linggo, na ang spirit-filled talaga, nakaka-encourage siya. Hindi niya gustong i-down yung tao, insultuhin yung tao, kundi gusto niya na i-encourage tayo lahat. Yan, that's number 7, freedom from any ignorance concerning the divine will at the moment. Ang mga spirit-filled din, alam nila kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay nila ngayon. Yung alam nila na ito yung pinapagawa ni Lord sa kanila, na pero daw kapag minsan, alam mo may pinapagawa si Lord sa'yo, pero hindi ka pa sure kung makakalugod ba kay Lord to o hindi. Ang dapat daw gawin mo, mag-antay ka muna at mag-pray ka muna bago ka daw kumilos. Pero lagi niyong tandaan, all acts of God I will be primarily, next, for the liberation of men from sin. Diba? Tandaan natin na basta pagka ano ang kalooban ng Diyos ay laging lumaya tayo sa kasalanan, deliverance na mawala lahat ng mga pain, mga sakit at karamdaman, yung mga kakulangan, kawalan, kahirapan, matanggal yan. And for some other good thing that someone needs to have done for him. Yan. Pero ang gawa ng demonyo gusto niya tayo mabulag, magkasala, ma-discourage, magka-lack of faith and failure in life. Di ba? Kaya hindi yon. Malaman mo kung ano yung sa Panginoon tsaka sa hindi sa Panginoon. Kaya ito, tandaan nyo to grounds for the working of God and Satan. Para mapanghawakan ng demonyo ang buhay mo, kailangan punuin mo yung sarili mo ng kasinungalingan, yung mind mo. Kapag puro kasinungalingan yan, ilalagay ka ng demonyo sa bandage. Yung naniwala ka na ganito ka daw, ganyan-ganyan ka, ganyan. Puro lies yan kasi nungalingan. Pero, ganito naman sa kabilang banda, si Lord naman, para mapanghawakan ng Holy Spirit yung buhay mo, punuin mo yung sarili mo ng truth. Puro itong isip mo, punuin mo ng truth ng Word of God. At dun ka mahahawakan ng Holy Spirit. Ano ulit? Kapag puro kasinungalingan yung laman ng isip mo, mababandage ka ng demonyo. Pero kapag puro truth yung pinuno natin sa isip natin, mahahawakan tayo ng Holy Spirit. Makaka-work yung Holy Spirit sa buhay natin. Yan. So, ito na yung last, the duty of saints in spiritual warfare. Yan, ito lang paalala sa bawat isa. Number 1, beware of neglecting those things that will cause enlightenment in spiritual warfare. Wag mo kakalimutan yung mga bagay na magpapalakas sa'yo, lumaban. Ano-ano yun? Siyempre, unang-una yung salita ng Diyos. Kamusta yung mga Bible natin? Di ba gano'n tayo kadalas nag-aral ng salita ng Diyos? Kasi pag pinabayaan mo yung Word of God, yari ka talaga. Mahirapan ka lumaban. At number 2, do not fall an easy prey to the criticism of others or to the pressing cares of life. Halimbawa, nasa point ka ngayon ng buhay mo na ang daming tumitira sa'yo, ang daming mga sinasabi ng tao sa'yo, or nasa point ka ng buhay mo, ang daming mong problema, dahil mong pinagdadaanan, tapos dahil marami kang pinagdadaanan o maraming mga umaaway sa'yo, ang iniisip mo, pabayaan yung prayer mo o nahihirapan ka mag-pray. Huwag ka daw magpapatibong sa ganon. Kundi, pag nando ka sa panahon na matindi yung pagsubok mo, kailangan mo lumuhod lalo, manalangin ka, lumaban ka. Hindi yung, ayoko mag-pray kasi nakakawalang gana yung nangyari sa buhay ko. Huwag ka magpatibong sa kaaway, kundi mag-pray ka. At manalo ka dapat sa warfare na yan. Tapos number 3, do not forget that spiritual weapons alone will give victory over sin and Satan. Tandaan nyo na walang ibang weapon na makakapagbigay panalo sa atin, kundi yung binigay sa atin ni Lord na full armor of God. Number 4 naman, do not neglect prayer and Bible reading. Di ba? Yung mga devotion natin.
Kasi hindi ka prepared sa araw-araw kung wala ka niyan. Number 5, do not be discouraged when the conflict for the moment seems to be going against you. Pag feeling mo, parang wala, hindi maganda yung mga nangyayari, parang wala sa'yo yung parang yung mga, hindi naman swerte. Parang wala sa'yo yung parang gusto mong mangyari. Pero hindi, di ba? Ang sabi dyan, huwag ka ma-discourage, mag-pray ka lang. Ilaban mo pa rin ang kalooban ng Diyos. That's number 6, be alert and resist Satan. Sabi ng Bible, di ba? Parang i-resist mo yung kaaway at lalayo siya. Kaya lagi kang alerto, hindi yung parang, kunwari sa bakbakan ba, pwede bang nakipagkwentuhan ka muna? Uy, ganyan. Hayaan mo na muna kahit nagbabarilan. Ganyan, di ba? Alam mo yung nangyari dun kagabi sa napanood ng basketball ganyan. Hindi pwede, di ba? Kailangan kapag alam mo may mga warfare na nangyayari, yung alerto ka. Ready ka bumaril. That's number 7, do not fail to use the authority of Christ through His precious blood. Tandaan nyo yung blood of Jesus. Napakalaking panglaban natin to sa kaaway. Kaya lagi mo ipakover sarili mo ng blood. And His name, pangalan ni Jesus. Kapag hindi mo na alam kung paano ka lalaya, isigaw mo na yung pangalan ni Jesus. Ito yung magpapalaya sa'yo sa lahat ng mga hindi mo kaya. And the Holy Spirit against evil powers. At yung power na Holy Spirit na bababa sa'yo kapag na-anoint ka, mabibreak niyan lahat ng bandage, lahat ng oppression, lahat ng mga gawa ng kaaway, lahat ng mga chains na yon, mabibreak lahat. And number 8, do not fail to do the whole will of God intelligently as it becomes known. Walk in the light of the Word of God. Na, gawin natin, sundin natin yung kalooban ng Diyos. Alam niyo, kapag ang isang tao, ginagawa niya yung matuwid, yung sumusunod talaga siya kay Lord. Hindi siya, nahihirapan yung demonyong mapasok yung buhay niya. Kasi masunurin kay Lord yan eh. Obedient yan. Righteous yan. Kaya ang pinaka panlaban natin sa kaaway din, yung buhay natin na lagi tayo nag-o-obey sa kalooban ng Diyos. Kaya alam niyo ba, ayaw na ayaw ng demonyo mag-prayer meeting tayo. Kasi every time na nagpe-prayer meeting tayo at nagiging seryoso tayo sa prayer, alam nila matatalo na sila. Mamamatay lahat ng mga iba't ibang mga nilalagay ng demonyo na mga demonyong spirito na nasa ere, yung mga kaguluhan, mga hindi pagkakaunawaan, mga bagay na mga irita sa emosyon, isip, lahat ng mga napepending na blessing na natatanggal lahat ng mga hindrance, ganun. Kaya, ayan, di ba? Kaya naman tayo, huwag tayo matakot at magpalakas tayo sa prayer dahil mas makapangyarihan tayo at overcomers tayo in Jesus Christ. Di ba? Kaya, ngayon, mag-pray lang tayo.